Kamusta? Ako nga po pala si Ate Sara and you're watching JChia TV. Good morning! Good afternoon at kung meron man, good evening po sa ating lahat. Welcome sa JChia Online Sunday Service! At kung ikaw man ay bago sa aming channel, welcome sa JChia Family, kung saan wala po kaming ibang itinataas kundi ang pakikipagrelasyon kay Jesus. Now, before we officially start, meron lamang po kaming few tips para mas ma-experience nyo pa ang ganda ng ating online service. Number 1, avoid distractions. Kung maaari po sanay, wag po muna tayo mag-cellphone during the service. Most especially sa Facebook, Messenger, Twitter, or Instagram. Number 2, use your Bible. Alam niyo po, maganda po na talagang gamitin natin palagi ang ating mga Bibles para na rin ma-check natin kung ang mga binibigay ba naming verses ay tama at kung biblical based ba ang aming mga itinuturo. Number 3, interact with us. Nakikita niyo po yung comment box below? Type ka doon. Ganda yon. Natutuwa po talaga kami kapag nakikita po namin ang inyong mga comments. Pwede niyo pong i-share sa amin at ang fellow na watchers natin kung ano ba yung mga patotoo nyo at mga naranasan nyo during the service. Number 4, gather your family. We encourage you na pagkatapos ng ating video ay i-gather niyo po ang inyong mga pamilya para makapag-sharean po tayo ng ating mga natanggap sa Panginoon. Maaari din po tayong maghanda ng tinapay at juice kung wala kayong wine for our communion. So ayun na nga, handa na ba kayo? Ihanda na natin ang ating mga puso, isipan, maging ang ating mga boses as we enter the presence of God through the leading of our worship team. Shalom! Banal naming Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, sa harap po ng napakabigat na krisis dala ng COVID-19, kami po ay lumuluhod bilang isang bansa. Panginoon, unang-una kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa inyo. Panginoon, marami pong pagkakataon na kami po ay sumusuway sa iyo. Maraming pagkakataon na hindi namin nasusunod ang iyong banal na kalooban. Maraming pagkakataon na nasa sa isang tabi ka namin, Panginoon. Panginoon, lumuluhod kami at nilalapit namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, dahil sa nangyayaring krisis na ito, kami po, Panginoon, ay lumuluhod bilang isang bansa. Ikaw, Panginoon, ang aming pag-asa sa nangyayaring ito. Panginoon, dahil sa nangyayaring social distancing, Panginoon, marami po ang nawalan ng hanap buhay. Marami, Panginoon, ang nagsarang mga establishmento. Panginoon, marami ang walang pinagkukunan, walang pinagkakakitaan. Panginoon, dalangin namin ng inyong tulong sa pamagitan ng aming gobyerno, O Lord. Maging epektibo nawa ang kanilang pagtulong sa lahat ng nangangailangan, sa lahat ng apektado sa krisis na ito. Panginoon, dahil inilalapit namin sa inyo ang aming Pangulo bilang ama ng aming bansa. Tulungan niyo, Panginoon, ingatan, gabayan, at iligtas sa anumang kapahamakan at pagalingin kung meron man siyang karamdaman. Panginoon, pagkaisahin mo po ang aming Pangulo
at ang aming pangalawang Pangulo na maging maganda ang ugnayan nila sa isa't isa upang sila, Panginoon, ay magsanib pwersa sa pagtulong para sa aming bansa, para sa ikabubuti ng aming bawat Pilipino, O God. Pagkaisahin mo po ang bansang Pilipino na magmahalan sa isa't isa, O God. Kami po ay lumuluhod sa inyo. Alam namin, Panginoon, na kayo lamang ang siyang kalutasan ng lahat ng ito, O God. Sapagkat kayo, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Kayo, Panginoon, ang aming Diyos na makapangyarihan na siyang magpapagaling ng lahat ng ito, O God. Walang imposible sa inyo, Panginoon. Lahat ay kaya niyong gawin. Kaya maraming salamat sa inyo, Panginoon, dahil sa nangyayaring pandemic na ito, O God, ay marami kaming natutunan sa buhay. Dahil sa nangyayaring mga pagsubok na nararanasan namin, salamat, Panginoon, dahil pinalalakas mo ang aming pananampalataya. Dahil sa iyong mga salita, Panginoon, ay kalakasan namin. Ang iyong mga pangako ay pinanghawakan namin, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa pagpapala mo sa amin. Salamat, Panginoon, dahil sa mga itinuro mo sa amin, O God, pananampalataya at pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming Diyos na handang tumugon. Meron kaming Diyos na dinidinig ang lahat ng aming karaingan. Salamat sa inyo, Panginoon. Ikaw ang kalakasan namin, ikaw ang kalutasan ng lahat ng ito. Nawa, Panginoon, lahat ng apektado, lahat ng nagpositibo ay wala nang mamamatay, kundi pagagalingin mo ang lahat ng aming mga kababayan na apektado ng coronavirus na ito. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming bansang Pilipinas. Pagpalain niyo po ang aming iglesia, ang aming kongregasyon. Pagpalain niyo po ang bansang Israel. Kayo po ang aming pag-asa. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon sa ating buhay. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang tanging si Jesus ang sandigan ko. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya.
Hello, good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday service. Hallelujah! Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at purihin natin ang ating Panginoon ng buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa. Amen? Dahil ang salita ng Diyos sa atin ay sa Psalms chapter 34 verse 8. Sabi po roon, taste and see that the Lord is good. Amen? Hallelujah! Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon, ang ating buong puso. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Ito ang araw na isisigaw namin kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay! Hallelujah! Yes, Lord! Hallelujah! I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will come to you, Lord. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy and Lord your faithfulness. Lord, we will remember your mercy, Lord God. Remember your mercy and Lord your faithfulness. I will remember you, Lord. I will remember. Hallelujah. Lord your faithfulness. Lord your goodness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Yes, oh Lord. Hallelujah. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in a holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy. Yes, oh God. Lord, your faith. Hallelujah. I will remember your mercy and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness God and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Yes, oh Lord God,
worship you, Lord God. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord God. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa pribilehiyo na binigay mo sa aming lahat, O Diyos, na kami po ay makaawit sa iyong harapan, makapagpuri sa iyo in spirit and in truth, O God. Thank you so much, O Lord God. Oh, hallelujah. Minsan pa awitin namin kung gaano mo kami minamahal, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa aming mga buhay, kung gaano yung biyaya mo ay hindi mapupuknat, hindi magmamaliw ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Of your great love, I will stand in wonder of, yes, oh God, what you've done in this life. Will my soul testify? I will live and not die to declare. I will sing, oh Lord God. I will sing of your great love. I will stand in wonder of what you've done in this life. With my soul testify, I will live and not die to declare. Lord, you are good, and I will sing. Your mercy endures, it's everlasting. Lord, you are good, and I will sing of your great love. Yes, oh Lord. I will sing of your great love. I will stand in wonder of what you've done in this life. With my soul testify, I will live and not die to declare, Lord, you are good. Lord, you are good, and I will sing. Your mercy endures, it's everlasting. Lord, you are good, and I will sing a song of worship. Lord, you are worthy, Lord God, to receive. You are worthy to receive. Yes, oh Lord, dominion and power, honor and majesty. Lord, you are good, and I will sing a song of worship. Lord, you are good, and I will sing. Your mercy endures, it's everlasting. Lord, you are
You are good. Your mercy is forever. You are good, Lord. You are good. You are good, oh God. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good.
deserve all the praises of your people, O Lord God. Thank you, Lord, sa iyong mga kabutihan sa aming buhay, Panginoon. Lord, your goodness will follow us all the days of our lives, O God. Kaya, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri mula sa aming mga puso, Panginoon. Sa iyo namin ibinabalik ang aming pasasalamat, Panginoon. Oh Lord God, it's all about you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Magandang umaga sa bawat isa. Salamat sa Diyos, tayo po ay nagkasama-sama uli sa ating exciting online worship service. Alam nyo, sabi sa World Health Organization, tatagal pa daw itong pandemic na ito at wala pa rin pong mahanap na gamot. At kaya po tayo bumalik sa MECQ, requested by ito ng mga medical personnel. Pagod na sila sa patuloy na pagdami ng mga pasyente. At talagang alam nyo, maraming mga tao ang ma-depress. Pero alam nyo, tayong mga mananampalataya sa Panginoon, tayong may mga matitibay na pananalig pagtitiwala sa Kanya, meron po tayong patuloy na pinapangawakan. Ako naalala ko po yung pangako ng Diyos sa Psalms 23. Ang sabi po doon, the goodness and the mercy of our God shall follow us. Pag sinabing shall follow us, susundan tayo. At ang sabi doon, all the days of our lives, including all the days of this pandemic, pwede tayong makaasa ng goodness and mercy ng ating Diyos na buhay. Amen? At ang pinakapinanin nito, we will dwell in the house of the Lord forever. Pag minimeditate po yan, lalo na yung sinasabi, all the days of our lives, including all the days, ito po, pati ito kasama ito sa all the days. Nakakalakas po ng pag-asa. Kaya sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan, paano natin patuloy na mararanasan ang all the days that His mercy and goodness shall follow us sa ating buhay kahit ano pa nangyayari sa kapaligiran. Kaya tayo po, ang mensahe po natin sa umagang ito ay pinamagatan po nating The Open Window. At makikita po natin ito sa Daniel chapter 6. Simulan po natin sa verse 10. Nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid na nasa itaas na bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana na nakaharap sa Jerusalem. Doon, lumuhod siya na nalangin, nagpasalamat sa kanyang Diyos 3 beses sa isang araw. Ano po yung nalaman ni Daniel dito? Bawal na po ang magdasal sa Diyos. Pero sa halip na nayanig ang devotion ni Daniel, ano pong ginawa niya? Nung nilagdaan na ng hari, nalaman niya, bawal na ang magdasal sa Diyos. Nang malaman niya to, na nilagdaan na, umuwi siya, pumunta sa kanyang silid, umuwi siya, at nanalangin siya 3 beses sa isang araw na nakabukas ang bintana. 3 beses sa isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. So, manalangin po tayo saglit. Ama naming Diyos, salamat po sa umagang ito. Katagpuin at kausapin niyo po kami. Lord, tulungan mo kaming patuloy na maging matatag sa aming pong pananalig sa inyo. Huwag na huwag kaming manghihina sapagkat ikaw ang buhay naming Diyos na nangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan at hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. At ikaw mismo, Panginoon, ang gagawa ng paraan para mapagtagumpayan namin ang aming mga sitwasyon o difficulties na maaaring pinagdadaanan o kinakaharap ngayon. Salamat po
At talagang umaasa kami, patuloy naming mararanasan that your goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We pray all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And everybody say, Amen. Okay? Ang title po nito ay Unshakable Devotion. Ano po ba ang ibig sabihin ng unshakable? Ito po ay hindi na yayanig, hindi nababago, hindi natitinag. Ano naman ibig sabihin ng devotion? Ito po ay commitment or dedication. So therefore, ito po ay unchangeable commitment or dedication to someone or to something na mahalagang mahalaga. Bakit dito po ang napili ko? At ang pinamagat pa natin ay the open window. Alam niyo po, kaya po the open window, kasi po ay si Daniel, nung malaman niya bawal na ang magdasal. Ha? Alam niyo, parang napapanahon sa atin ngayon eh. Bawal na ang magsama-sama ngayon. Bawal na ang magtipon-tipon. Pwede naman daw. Kaya lang, mula 10, naging 5 na lang. Alam naman natin na nakakalakas po sa atin niya. Di po ba? Ilang linggo na po tayong hindi nagkakasama-sama. Ilang buwan na po tayong hindi fellowship. Yan po ay nakakapagpatibay. Yan po ay nakakapagpasigla sa ating pong relasyon at sa ating pong pananampalataya. Bawal! Ang dami pong bawal ngayon. At marami pong iba, maaaring namimiss na po ito at talagang nakakapanghina. Pero si Daniel po, natanggap niya yon. Bawal at that time si Daniel po ay isa sa mga bihag na nadala sa banyagang bansa ng Babylon, na kung saan ang hari ay si Nebuchadnezzar. Hindi po sila pinapayagang magkatipon-tipon. Hindi po sila pinapayagang maghandog o magpiesta o isagawa yung kanilang mga tradisyon. Parang katulad po sa atin ngayon, ilang buwan na tayong hindi nagkakasama-sama. Tanggap niya yun. Pero alam niyo mga kapatid, nananatiling malakas si Daniel. Masigla at talagang patuloy na nakakaranas ng mercy and goodness ng ating Panginoon all the days of his life. Ano po ang sikreto niya? Yung kanya pong tinatawag na unshakable devotion, na kung saan sa kanyang pananalangin, laging bukas ang bintana na nakatapat, nakaturo sa Jerusalem. Kaya ito pong open window, ito po ay expression or ito po ay isa po itong image ng pagpapayag ng unshakable devotion ni Daniel. At dito na-discover, alam niyo po si Daniel, sa Daniel 6 chapter 3, meron pong plano ang hari sa kanya. Napakaganda ng plano ng hari sa kanya. Hindi na po si Nebuchadnezzar at the time. Kasi nagsimula siya kay Nebuchadnezzar. Ito po ang panahon na to, si Darius na. Okay? Nalipat na ang kaharian kay Darius. Si Darius po ngayon, maganda yung plano niya kay Daniel. Gagawin siyang tagapamahala ng buong kaharian. Sapagkat bakit balak ng hari yun? Sapagkat kitang-kita niya kay Daniel ang kakaibang kakayahan at karunungan at kalakasan na talagang nag-i-stand out siya. Alam niyo, ang bunga ng unshakable devotion ni Daniel sa Diyos, hindi natitinag kahit anong sitwasyon. At kapag tayo nagkaroon yan, mga kapatid, hindi may iwasan, hindi tayo mapansin na nag-i-stand out at malapit sa atin ang promotion, malapit sa atin ang biyaya. Maski mga unbelievers, mapapansin yan. Ang sabi sa Daniel chapter 6 verse 3, balak ng hari na gawin siyang tagapamahala ng buong kaharian. Napakataas na posisyon. Kaya alam nyo, pag mataas ang calling sa iyo ng Lord, pag mataas ang gagawin sa iyo ng Panginoon, humanda ka sa matinding oposisyon. Okay? Merong hindi pumapayag. Sabi nga, no, kapag daw ang puno mabunga, ito raw ay binabato. Ito raw ay pinupukol.
para makuhaan at na maraming bunga. Pag walang bumabato, walang nag-o-oppose, walang pumupukol, ibig sabihin nun, walang masyadong nakikitang X factors. Okay? Very common. Pero kapag ikaw ay talagang nakikitaan ng mga kakaibang katangian, talagang ikaw ay pupukulin. Alam nyo, umanap sila ng butas. Hinanapan nila ng kapintasan si Daniel. Pero alam niyo, nakakatuwa, wala pong makitang kapintasan. Itong mga kalaban niya na mapipigilan ng kanyang promotion. At kapag ikaw ay nakatalagang i-promote ng Diyos, walang makakapigil na oposisyon at kahit ano pang malalakas, mga giant na mga problems sa oposisyon, walang makakapigil sa magandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ng Panginoon. So alam niyo mga kapatid, ang nangyari, hindi natin makita. Wala tayong makitang kapintasan sa taong to. Napakahusay ni Daniel. Alam niyo, napansin ko, ang taong may great devotion, may unshakable devotion, personal devotion sa Diyos, may favors. May favor na natatanggap sa Diyos. Ano-ano mga favor na yan? Great protection, great provision, and great promotion. Naalala ko rin si St. Paul. Unahin natin si King David. Mga 3 tao na nakitaan ko ng unshakable devotion. Si David, ang sabi ni David, isa lang bagay ang one thing have I desire. Psalms 27 verse 4. Ang sabi niya, one thing have I desire, and that is to dwell in the house of the Lord and to inquire of Him in His temple. Imagine hindi niya mas gusto pa ni David ang maglagi doon sa loob ng templo at mag-inquire sa Lord, mag-seek sa Lord kaysa humayo at maggera at mamasyal. Mas gustong-gusto ni David. At alam niyo, si David, matindi ang kanyang devotion sa Lord. Ano po ba ang mas malalim pang devotion? Alam niyo, si David, halos kalahati ng awit, siya ang sumulat. At nakikita po natin, sa lahat ng hari, talagang si David po ay kakaiba. Dahil sa kanya unshakable devotion, ay nasabihan siyang a man after God's own heart. To the point, sa tindi ng kanyang devotion, noong siya ay inanoint na magiging hari one day sa Israel, nagkaroon siya ng matinding opposition. At ang matindi pa, yung pinakahari ng Israel, si Saul. At hindi niya ito nilalabanan. Sabi niya, that's not the anointed one. Kahit nagkaroon pa siya ng pagkakataon na mapatay ito. Dahil isang beses sa kanyang pagtakas kay King Saul, pumasok siya sa kuweba. Alam niyo si King David, may pagkakataon sa kuweba siya nagde-devotion, nagko-quiet time, sa ilalim ng puno, sa madilim na lugar. Hindi napipigilan ang kanyang worship, ang kanyang pag-i-spend ng time with our God. Kahit hinahabol siya ni King Saul, papatayin siya. Pero itong kamangha-mangha, nagkaroon na siya ng pagkakataon, hindi lang isa, maaring mahigit pa sa 2 beses, na mapatay niya si King Saul, ang number 1 nag-o-oppose at kumakalaban sa kanya. Dahil doon sa kuwebang pinagtataguan niya, doon nagpahinga si King Saul sa unang pagkakataon. At doon din na tinatawag na, kumbaga, nag-comfort room. At madilim doon sa kuweba. Alam nyo, nagkaroon na siya ng pagkakataon, pwede niya nang patayin. Ang sabi nung kasama ni David, bigyan niyo lang po ako ng hudyat. Isang tira ko lang yan. Sabi ni David, wag. Do not touch the anointed one. Dahil pinili siya ng Diyos. Ang Diyos ang naglagay, ang Diyos ang magtatanggal. Magamat, pwede na siyang gumante. Pwede niya nang patayin yung kalaban niya. Hindi niya ginawa. Sapagkat nakatalaga ang buhay niya para sa pagsunod sa Diyos. Ang unshakable devotion is, no matter what, he will still obey God. Si David po, no matter what, instead na labanan niya si King Saul, patayin, hindi po. Ginagalang pa rin niya. At siya nga po ay napiling hari ng mga hari at that time,
si David. Okay, parang naalala ko si Lord. Pinili siya mula sa simpleng pag-aalaga ng tupa hanggang naging hari. Ang isa pa si Paul. Alam niyo, sabi rin ni Paul, one thing I desire, to obtain the excellent knowledge of the Lord Jesus Christ. Ang devotion ni St. Paul, hindi yung marami siyang mawin. Pangalawa lang yun, maaari. Hindi yung makapag-start ng mga bagong gawain. Maaring pangalawa lang yun, pero ang pinaka-number one devotion ni St. Paul is to know Jesus Christ more and more. To obtain the excellent knowledge of the Lord Jesus Christ. Sabi yan sa sa Philippians chapter 3, beginning from verse 5 to 13. At ang sabi pa nga niya, sa tindi ng devotion ni Paul, tinuturing niyang basura ang mga bagay sa mundong ito. Maski ang kanyang achievement, ang kanyang pagiging scholar, piracy niya, mga matitindi niyang accomplishment, tinuturing niyang basura. Yung mga hinahabol-habol ng mga unbelievers, ng mga material na bagay, o mga ano pa mang mahalagang bagay, kay Paul, basura lang yan. At anong dahilan? To obtain the excellent knowledge of the Lord Jesus Christ. To the point, mga kapatid, sa Acts chapter 21, verse 12, ang sabi niya, kasi si Paul, babalik sa Jerusalem, pinipigilan siya. Sapagkat doon sa Jerusalem, tiyak papatayin siya. Meron pa nga si Agabus, yung prophet, kung sino rin may-ari ng belt na to, ay tatalian at papatayin. At kaya nung sinabi ng prophet yun, pinipigilan si Paul, huwag nang bumalik sa Jerusalem kasi tiyak papatayin siya. Pero alam niyo mga kapatid, sabi ni Paul, hindi lang ako handang makulong. Ako'y handang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang isang palatandaan ng taong may unshakable devotion, handa niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. Kapatid, handa mo bang ibigay ang buhay mo sa Panginoon? Handa mo bang isakripisyo ang lahat ng bagay? Makapagpatuloy ka lang sa pagsunod sa Panginoon. Yan po ang isa sa mga makikita po natin sa mga taong ito, si Daniel, si King David, si Paul, na may tinatawag na unshakable devotion. At makikita po natin sa kanila ang matitinding pagkilos ng Diyos, matitinding pag-iingat ng Diyos sa kanila, na hanggang hindi nila nararating yung kanilang destination, hindi sila mamamatay. Alam nyo, kapag meron po tayong unshakable devotion, naniniwala ka ba? Hindi ka mamamatay, hindi tayo mamamatay hanggang hindi natin napupulfill ang ating great destiny. Hanggang hindi natin napupulfill ang ating calling. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na mabigo sa ating pagkatawag kung tayo ay may unshakable devotion. Sabi ko nga sa inyo, ito po ay may great favor katulad ng protection at provision at promotion. Okay, balikan natin si Daniel. Si Daniel po, noong panahon na yon, bawal ang magdasal. Pero anong ginawa niya? Nung nalaman niya yon, umuwi siya, nagdasal pa rin siya. Para bang sinasabi na Daniel, pagbawal niyo na yung mga pagtitipon, ipagbawal niyo na po yung pagsasama-sama, pero yung pagdadasal, para niyo na rin akong pinatay niyan. Alam niyo ba mga kapatid, patuloy pa rin tayong lalakas, mapapagpala, at lalago. Kahit nakakalungkot man, pero kahit na ipagbawal mo na ang pagtitipon-tipon, ipagbawal mo na ang pagsasama-sama. Si Daniel po, parang nakaano pa nga sa kanya yun eh. Alam niyo po ba, sa iba, mas lumakas, mas tumatag, mas tumibay, simula na nag-lockdown. Kasi mas lalong dumami ang oras niya sa pagbabasa ng Bible, sa pagsisik sa Lord. Mas dumami ang revelation na natanggap. Alam mo, si Daniel, umuwi siya, nagdasal pa rin siya at doon na-discover.
Kaya pala magaling, mahusay si Daniel. Ito pala yung sikreto niya, unshakable devotion. Sa mga taong talagang nag-desire magkaroon ng unshakable devotion, unahan ko na po kayo. Hindi po maiiwasan ang tinatawag na extreme difficulty na lalo pong magbibigay ng pagkakataon na masubukan kung anong level na, kung anong klaseng devotion na, o commitment, o dedication ng pagsunod at paglilingkod natin sa Panginoon. Alam nyo, si Daniel dumanas. Sa kanyang pong pananalangin, sa kanyang pong hindi natitinag na paglapit sa Diyos, sapagkat dito siya kumukuha ng lakas eh. Yung 3 days, 3 times a day niya, pananalangin, doon po siya humuhugot ng kalakasan sa Diyos. Doon po siya kumukuha ng kanyang energy, ng kanyang strength, spiritual, mental, emotional, spiritual strength. At may joy siyang gawin yon. Pero ito, ang isang bagay, yung mapapansin po natin sa istorya, nagpe-pray naman si Daniel. Pero nangyari pa rin yung isang bagay na hindi inaasahan. Siya po ay itinapon po sa Lion of Den bilang kaparusahan sa kanyang unshakable devotion. Minsan magtataka tayo, pray tayo ng pray, pero nangyayari pa rin yung mga bagay na ayaw natin mangyari. Bakit kaya? Naniniwala ko may divine purpose ang Lord. Katulad sa magkakapatid na Martha, Mary, and Lazarus. Nagkasakit si Lazarus. Pero alam niyo ba, nanalangin sila na gumaling si Lazarus. Nanalangin sila na umokay, ma-deliver si Lazarus. Pero ano nangyari? Para bang nag-pray sila sa wala, namatay si Lazarus. At ang sabi pa doon sa John chapter 11, kung babasahin po natin ang buong istorya, ang sabi nila Mary at Martha, nang dumating ng Panginoon, Panginoon, kung kayo po ay dumating dito, hindi po sana namatay si Lazarus. Pero ano may divine purpose. Alam ng Panginoon ay exact, ang tamang timing, alam ng Panginoon ang ginagawa niya sa buhay natin. He started a good work in us. And He's so faithful to carry it on to completion. May divine purpose ng Lord. Bakit niya dinidelay o bakit niya pinapahintulot na hindi mangyari agad yung ating panalangin? Tandaan po natin, His ways are higher, His thoughts are higher than our ways, than our thoughts. Okay, sabi doon sa John chapter 11, after 4 days, doon pa lang dumating ang Panginoong Hesus sa bahay nila. Sinadya ba ng Panginoon? Sinadya niyan. Sapagkat meron siyang gagawing napakatindi. Alam niyo ba? Sinadya ng Panginoon na hindi dininig yung kanilang panalangin at namatay si Lazarus. Yung palang plano ng Lord. Buhayin muli si Lazarus sa harapan ng maraming tao bilang patotoo ng kanyang matinding pag-ibig at kapangyarihan sa kanyang mga minamahal na sila Mary, Martha at Lazarus. To the point na sabi nga, talagang mahal na mahal ni Lord Jesus ang mga taong ito. Imagine, doon lang sa John chapter 11, nasulat yung Jesus wept, pinakamaiksing verse na napaiyak si Jesus. At dito nga po, to cut the story short, namatay. Bakit hindi po agad tumugon si Jesus sa panalangin? At yung pang pinapanalangin, ayaw mo, yun ang nangyari. Mga kapatid, huwag kang mawalan ng pananalig sa Diyos. Hebrews 10:35, huwag kang mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat may malaking gantimpalang nakalaan sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, may malaking gantimpalang nakalaan sa iyo. Ano sabi? Mga kapatid, may malaking gantimpala. Naniniwala po ba tayo dyan? Wag na wag lang tayong mawawala ng pananalig. Tibayan natin ang pananalig natin. Magkaroon tayo ng hindi natitinag na devotion sa Diyos. Na kahit hindi maganda ang nangyayari, kahit hindi maganda nararamdaman natin, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Paggising natin sa umaga, mag-quiet time na tayo. Yung ating morning devotion, umatid po tayo dyan. At saka sa Sunday service, maging excited po tayo sa pagpupuri. Kahit walang nakakakita, tumayo po tayo, magpuri at sumamba po tayo ating Sunday worship service. At naalala ko po si Pastor Honordi, gusto nga po pala namin i-promote sa inyo. Bukas magsisimula yung Night of Worship. Simula August 10 hanggang September 15, gabi-gabi po ito, Night of Worship.
Ito po'y pakikiisa natin sa body of Christ na sa pananalangin ito ay magkikreate tayo na matinding pagbabagong nangyayari, lalo ngayon sa ating panahon. Magsisimula po ito ng 5 in the afternoon to 6:30 in the evening. Okay? Araw-araw mula bukas hanggang sa September 15. So sino po ang sasali dyan? Araw-araw po yan. Mula bukas, August 10 hanggang September 15, 5 in the morning. Okay? So, ano nangyari? Si Lazarus po ay muling binuhay at gilalas na gilalas. Mga kapatid, tayo po'y pinili ng Diyos para maging patotoo ang ating buhay ng kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. At dito po, talagang makakapagpasigla. Meron pa po si Paul uli. Merong hinihiling si Paul. Alisin yung tinik, yung hinihiling niyang sagabal sa kanya. Yung tinatawag na thorn of the flesh. Pero hindi dininig ng Diyos. May divine purpose ng Panginoon. Sapagkat lalong mahayag ang kahinaan ni Paul, lalong mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan ni Paul. Kaya pala hindi dininig, kundi lalong nangyayari mga bagay na minsan ayaw natin. May divine purpose ang Panginoon. Kaya kapatid, may malaking gantimpalang nakalaan para sa'yo. Kahit na nagpe-pray ka, pero yung hindi nangyari yung pinagpe-pray mo. Sa halip baliktad, may magandang gagawin ang Diyos. And then, finally, may great reward ang Panginoon. Una, unshakable devotion. Pangalawa, extreme difficulties. Pangatlo, sa ating open windows message, ay meron pong great reward na nag-aantay sa mga taong nagde-develop na magkaroon ng unshakable devotion. Sa chapter 6 ng Daniel, makikita natin sa last verse, naging maginhawa ang buhay ni Daniel sa mga panahon ng mga haring ito, simula kay Nebuchadnezzar, kay Cyrus, kay Darius. Naging maginhawa ang kanyang buhay. Alam niyo mga kapatid, may great reward talaga sa mga taong hindi natitinag ang kanilang pakikinig at pagsunod sa Diyos na buhay. At kahit ano pa ang sitwasyon, nagpapatuloy sa Panginoon nang merong mamatibay na pananalig sa Kanya. At ang paniniwala niya, patuloy na mararanasan ang mercies and goodness of the Lord all the days of our lives. Kaya mga kapatid, hayaan nating laging bukas ang ating bintana. Ibig sabihin, hayaan po natin na laging matibay ang ating devotion sa Diyos. Whether we feel strong or weak, we feel bad or good, hindi po tayo nabubuhay sa pakiramdam. Nabubuhay po tayo sa paniniwala ng Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Tinatanggap niyo po ba ang mensahe niya ng Diyos na kahit sa tumagal pa itong pandemic, hindi tayo mawawala ng pananalig sa Diyos, sa halip lalo tayong titibay? Pagpalain po tayo ng Diyos na buhay. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa dakilang mga pangako mo para sa aming mga sumasampalataya sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami, katulad ni Daniel, magkaroon ng matibay na pananalig, matibay na devotion, unshakable. Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ang aming Diyos na nagpasimula sa amin ng mabuting gawain. At hindi mo kami bibigyan ng pagsubok na hindi namin kaya. At sa gitna ng pagsubok, Ikaw ang gagawa ng paraan. Pinapangawakan namin yan upang malagpasan namin ito. Maaring yung iba sa amin, O Diyos, ay nagkakaroon ng depression, maaring napanghihinaan ng pananampalataya. Sa oras na ito, hinihiling namin sa iunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng panghihina, kung ikaw ay nagnanais ng kasiglahan, ng paglago, itaas mo ang iyong kanang kamay at hihilingin natin sa Diyos na tulungan tayong maging matibay sa mga panahon na to, maging matatag at mapagpasalamat. Taas natin na ating kamay at humiling tayo ngayon sa Diyos na buhay. Hallelujah. Ama naming Diyos, sa oras na ito, itinataas ko sa iyo, Panginoon, ang lahat mong anak, hindi lamang sa JG at churches, kundi sa lahat, Panginoon, ng iyong mga anak
na huwag kaming mawawalan ng pananalig sa iyo kahit pa tumatagal pa ngayon ang pandemic. Ngayon na nabalik pa kami ngayon sa MECQ, Lord. Lord, tulungan mo kami na patuloy na sumunod sa iyo, maglingkod sa iyo. At katulad ni Daniel, nagpapatuloy na kahit buhay namin na nakataya ay hindi namin panghihinayangan. Lord, napakadakila mo. Nagbibigay ka ng proteksyon. Nagpadala ka ng anghel doon kay Daniel sa kulungan ng mga leon na siyang tumikom sa kanilang mga bibig. Kaya nalagpasan ni Daniel ang matinding difficulty nito. At sa Panginoong Hesus ay nagtagumpay at patuloy na nakaranas ng promotion after promotion. At ganyan din ang gagawin mo sa panahon namin ngayon sa mga tao o Diyos na magde-develop na unshakable devotion. Ni isang hibla ng buhok ay hindi malalaglag, Panginoon, dahil sa matindi mong pag-iingat. Lord, tinatanggap namin, O Diyos, ang matindi mong favor, ang great protection, ang great provision, and great promotion bilang reward sa aming mga pagtatalaga ng aming sarili, sa isip, sa salita, at sa gawa. Inaangkin namin ngayon ang kasagutan sa lahat ng aming panalangin. Ito po ang aming panalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hello! It's giving time! Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang nabasa ko. Sabi po, 2020 is a year of freedom. 20 symbolizes redemption, pagtutubos or pagliligtas. Ang Hebrew letter na kaf ay nagre-represent ng number 20. Ang kaf ay palad, bukas na palad or open hand. Kapag daw po ang palad ay nakabukas ng pataas, ibig daw po sabihin nito ay pagbibigay ng bukas palad. Kapag naman daw po ang bukas na palad ay nakababa, katulad po ng ganito, ang ibig pong sabihin ay pagkatakip ng kasalanan. Sa Strong Concordance po, pinapakita na ang number 2020 ay ang ibig sabihin ay deliverance or freedom. Maaring mabigat po ang pasok ng 2020 sa atin ngayon. Pero I choose to declare, I decree and declare deliverance and freedom and favor over your house, over my house. Right now, in the name of Jesus, and I proclaim, this is your year and this is my year. Paano po ito mangyayari? Ito po ay magsisimula sa paggalang natin sa alituntunin ng ating Diyos. The principle of first fruits. Unahin po natin ang Diyos. Sabi di po ba sa Matthew 6:33, seek ye first, and all these things shall be added unto you. So, ang Hebrew word po na first fruits, ang ibig pong sabihin pala nito ay promise to come. Kapag inuna natin ang Diyos, sinunod natin siya, sigurado na ang pangako ng Diyos, ang kasunod nito ay provision sa atin. Sa Proverbs 3:9, sabi po doon, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your increase. Lahat po ng first ay para sa ating Diyos. At ito naman po ang promise ng Lord sa Proverbs 3:10. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Pangako ng overflowing blessings. Nag-uumapaw na pagpapala. Ito pa po ang bonus sa Malakay 3:11, ang sabi po doon, hindi hahayaan ng Diyos na salantain ang ating mga pananim. Iingatan niya o sasawayin niya ang mananakmal. Sa panahon po natin ngayon, lalo po tayong maging tapat sa pagbibigay ng buong-buo ng ating tithes and offering. Isa po ito sa sikreto para tayo ay lalong pagpalain kahit sa kalagitnaan ng mga pagsubok, sa kahirapan na nakikita natin sa ating kapaligiran. Ang lihim mong pagbibigay ng bukas palad sa altar ng Panginoon ay hayagan namang makikita ng lahat kung ano ang kamanghamanghang gagawin ng altar ng ating Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Hallelujah, Lord God. We praise you, O God. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat, O Lord God, dahil ikaw ang Diyos na nangangako ay hindi sinungaling. Tapat ka, O God. Panginoon, tulungan mo kami, O Lord, ang bawat sa amin na maging tapat sa pagbibigay ng buong buo ng aming tithes and offering, O Lord God. At sa gayon, O Lord God, maranasan namin, Panginoon, ang pangako mong ito, Panginoon, O Lord God. Hindi ka nagbabago. Totoo ka sa iyong mga salita, Panginoon, O Lord God. Pagpalain mo ang bawat
kamay, ang bawat bukas pala na magbibigay sa iyo, Panginoon Lord God. Ibuhos mo ang lahat ng pagpapala, O God. In the name of Jesus, Amen. Ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng communion na nakaugalian na po natin gawin every Sunday. So, handa na po ba ang inyong mga tinapay at mga juices? Ang mga bagay nito ay simbolo ng katawan ni Kristo at dugo ni Kristo. Naaalalahanin natin palagi ang kanyang kamatayan. Na dahil sa kanyang kamatayan, tayo po ay naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, nang tayo po ay nagsisi at sumampalataya. So, magpasalamat po tayo sa Diyos. Taas po natin ang tinapay. Lord, salamat po. Inaalala namin ang iyong kamatayan sa krus bilang pagpapatunay ng iyong dakilang pag-ibig sa amin. Lord, ikaw ang unang example ng unshakable devotion. Na alam mo, papatayin ka, nagkatawang tao ka pa rin, iniwan mo ang kalangitan, pumunta ka sa lupa. Alam mong papatayin ka, mamamatay ka, pero hindi ka natinag. Alam mo ang mangyayari sa iyong matinding paghihirap. Subalit, Lord, sabi nga sa Hebrews chapter 12, for the joy set before you, you endured the cross, you despised the shame. Kaya naman, Lord, inaalala namin ang iyong dakilang pag-ibig sa amin nung ikaw ay namatay sa krus. Salamat po. Kainin po natin ang tinapay. Ngayon naman po ay handa natin ang ating mga juices, simbolo ng dugo ni Kristo na nabuhos para tayo po ay malinis, mapatawad sa lahat ng ating kasalanan at bilang pag-i-establish ng everlasting covenant. Lord, tinataas po namin sa inyo ang simbolong ito ng iyong banal na dugo para patuloy na alalahanin na ikaw ay, Panginoon, nagbuhos ng iyong banal na dugo upang kaming sumasampalataya, ang mga sasampalataya mapatawad sa lahat ng kasalanan at maging katanggap-tanggap sa Ama at ariing mga anak ng Diyos na magmamana ng walang hanggang kaharian. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa iyong banal na dugo na nagpatibay sa bagong tipan na may dalang kagalingan, espiritual, pisikal at material na kagalingan. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng Jesus. Inumin po natin ang simbolong ito ng dugo ni Jesus. Salamat po. God bless. Bago po ako mag-release ng benediction, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang benefits na ang isang tao pag nagkaroon ng great devotion, unshakable devotion, hindi lang siya mapapagpala, kundi ang mga taong kanya pong nakakaharap sa buhay. Meron pong isang mag-ama na nakaugalian nila pagkatapos nila mag-morning devotion at mag-breakfast, sila po lumalabas. Ito po yung nangyari sa Amerika sa malamig na panahon na sila po ay nagdi-distribute ng tracts sa kanilang mga kapitbahay. Ito po ay malagi nilang ginagawa. Isang umaga napansin ng bata, 7 years old, na hindi pa lumalabas sa kwarto ang kanyang daddy. At siya ay ready na. May hawak na siyang babasahin. Pinuntahan niya at yung pala may sakit yung tatay niya at hindi makabangon. At that time, masama na rin ang panahon kaya hindi pa rin pwede lumabas. Pero sabi, hindi pumayag yung bata sapagkat naitalaga niya na yung kanyang sarili. At that age, very young age, 7 years old. At nagpasya siya, na kahit wala siyang kasama, hindi niya kasama ang daddy niya, at lumalakas ang snow. Sabi niya, nag-commit siya eh. Isang truck lang maipamigay, masaya na siya. Lumabas siya, di na siya nagpakalayo-layo, nakakita siya ng isang bahay, nakasaradong-sarado, kumatok siya ng kumatok. At pagkatok niya, mayroong isang matanda na nagbukas at tahimik na nakatingin sa kanya, sinabi niya, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang simpleng babasahin para po sa inyo, para lalo niyo pong malaman kung gaano po niya kayo kamahal
at hindi po niya kayo iiwan. Sumalis na po yung bata, sinarado na ng babae, na matandang babae ang pinto. At nung dumating na linggo, within that week, nung dumating na linggo, pagkatapos magpuri, sumamba ang mga tao, tumawag ang pastor, yung daddy ng bata, kung sino magpapatotoo. At matandang babae nagtaas ng kamay. At ito po ay napansin nila, first timer. So tinawag ng pastor at nagkwento. Ang sabi ng matanda, kwento po ako sa inyo na talagang hindi ko malilimutan. Ito pong linggo na ito ay naging mabigat po ako. Naging mabigat po ang pakiramdam ko sa nangyayari sa aking buhay. Talaga pong depressed po ako. At marami pong mga tao ang nadidepress sa mga panahon natin ngayon. Ito pong matanda, sabi niya may depression siya. Balak niya na magpakamatay, naglagay na siya ng lubid sa kisame at magpapakamatay na siya, ready na. Pero bago niya naisuot yung lubid sa kanyang leeg, may kumatok. At katok ng katok, ayaw tumigil. Balak niya ng baliwalain. Pero katok ng katok, makulit. Kaya ang sabi niya, bubuksan niya muna yung pinto, papaalisin niya, at magpapatuloy na lang niya ang pagbibigti sa sarili. Bumaba siya, pero laking gulat niya. Isang maliit na bata, nagbibigay sa kanya ng truck at nagsasabi, mahal na mahal ka ng ating Panginoong Hesus. Mahal na mahal po kayo ng Panginoong Hesus. Sabi niya po kayo iyon, pababa. Binigyan niya ako ng babasin at doon po nadurog ang puso ko at nagsisipo ko sa aking pong balak gawin at ako po'y sumampalataya sa Panginoong Hesus. At alam niyo, merong address doon sa truck, pinuntahan ko at ito po ako ngayon, nagpapatotoo sa inyo at nagsasabing, totoo nga pong buhay ang ating Diyos at ako po ay nakadama ng kanyang pagmamahal. Ang unshakable devotion ng isang mananampalataya, hindi lang siya napapagpala, kundi ang marami pang tao. Ang batang ito, hindi siya kasama ng daddy niya, hindi maganda ang panahon, dahil sa matindi niyang commitment, naligtas ng isang matandang magpapakamatay sana. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos, salamat po sa buong linggong ito. Lord, makaranas kami ng matinding favor. Bunga ng aming pong patuloy na pagtatalaga ng aming sarili, isip, salita at gawa sa aming devotion. Lord, naniniwala kami, dinggin mo man at hindi ang aming panalangin. Meron ka pa rin napakagandang plano sa aming buhay. Lord, sa buong linggong ito, patuloy kami maging overcomer ng mga problems, ng mga depression, ng mga situation. Kahit dumanas kami ng great difficulty, magpatuloy kami, Panginoon, sapagkat naniniwala kami sa buong linggong ito, hindi mo kami iiwan at papabayaan. Lord, tinataas namin ang aming mga kamay, tinatanggap namin ang matindi mong provision and promotion sa buong linggong ito. Tinatanggap namin yan by faith right now. In the name of the Lord Jesus Christ, sumaating lahat ang masaganang biyaya ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng ating Amang Diyos at ang pagsama ng Banal na Espiritu, lumiwanag ngawa ang mukha ng Diyos sa atin at ang pagsama niya ay maranasan natin sa buong linggong ito at tinatanggap natin ang lahat ng ito sa bawat pamilya, sa bawat isa sa atin right now in the name of the Lord Jesus Christ, and everybody say, Amen. Ngayon po para sa ating internalization, meron lang pong isang question na ating pong magiging internalization. Ito po ay, paano ba magkakaroon ng unshakable, hindi natitinag na devotion? And last, gawin ko na pong dalawa, question, ano bang blessing meron sa unshakable devotion? God bless. Napagpala po ba kayo sa ating online service? If yes, do not forget to subscribe and click the bell button para maging updated po tayo sa daily uploads ng ating channel. Once again, my name is Ate Sarah. Have a blessed week, everyone.